And that is how we help partly sa quality of life nila. Of course, they have to undergo counseling as well. They have to undergo yung kanilang mga relatives na mag-counseling as well para maibsan yung mga nararamdaman po nilang mga kirot. And there are many ways para po matulungan ang mga kirot na nararamdaman nila mula sa Western medicine as well as sa Oriental medicine. So nakukuhan po ninyo kung saan patungo ang ating talakayan. Alam nyo, may mga debate kaming mga doktor kung ang buhay nga ba ng Pilipino o ng tao ay humahaba o umiikli. Noong araw siguro, kapanahunan nila Alexander the Great, mga noong araw, baka mga ang lifespan ng tao is about 30. Swerte na, 40 years old. Pero if you notice, may mga lolo po kayo na ipinanganak noong 1910, 1920s, o 1930s. Hindi nyo na po na inaabot sila ng mga 80, 90. At kung siswertehin, may nagwa 100 years old pa. Ang galing. At karamihan po, lalong-lalo na yung mga nakatira sa probinsya, hindi nila kinakailangang magpa-hospital hanggang dun sa kahuli-hulihang panahon ng kanilang buhay. Yung iba hindi na lang nagigising, malusog naman, nakipag-usap naman, hindi nawala ang huwisyo, magandang kumain. Iyon ang ating layunin. Yung bang sa katapusan ng buhay, imbis na tayo po binubomba sa hospital at nakapaligid sa atin mga estranghero hindi kakilala at nakatusok ang buong katawan natin ng kung ano-ano, kundi napapaligiran po tayo ng mga mahal natin sa buhay. At kung maaari, yung bang wala tayong dinanas na kirot. At bastang, si lolo hindi na lang nagising. Ganyan yung lolo ko po Yung lolo ko nung araw, dahil naunang mawala yung lola ko at the age of 85, nalulungkot siya, gusto na niyang sumunod. So ang ginagawa niya, bago po siya matulog, nagro-rolyo sa banig. Sa probinsya po ito, sa Bicol, kung saan po tayo lumaki. Sabi niya, pag ako'y hindi na nagising, itong banig na to ang ipanglibing niyo na rin sa akin. Ang problema ng lolo ko, nung mamatay ang lola ko ng 85, umabot ang lolo ko po kasi ng 103. So, ang tagal niyang nagantay. Sa ting umaga, ang problema niya, nagigising siya, nag-unroll uli siya doon sa banig niya. Pero dumating ang panahon na talagang isang araw, tinawag na lang sa akin dito sa Manila, nasa Bicol po sila, na hindi na lang talaga nakapag-unroll si lolo. Para na lang siya talagang lumpia. But we were very, very happy. Kasi during the last few months of his life, una, maganda pa rin ang kanyang huwisyo. Maganda ang kanyang pagkain, nakakapaglakad siya. And not only that, he was able to share yung kanyang words of wisdom na nababasa niya sa Biblia sa mga bata pa. Gets niyo po? Napakaganda po nun.